pag real estate, dapat talaga ba naka-corporate? Paano nga ba magparehistro ang real estate business? Kasama natin ngayon si Miss Angel Gamayo. Expert siya sa pagpaparehistro ng iba't ibang klaseng negosyo. Miss Angel, paano nga ba? Mga nagbabalak na pasukin ang real estate business, syempre kailangan natin i-register ang negosyo. Yun yung basic. So number one is i-make sure natin na complete yung mga legalities natin. Especially, ang pinaka-basic natin, we have valid IDs. Any valid to government IDs. And especially, maganda rin magpa-consult tayo sa mga advisors kung ano pa yung mga iba pang mga concerns natin, especially kung papasukin natin yung real estate business. Kasi may mga other secondary permits tayong mga isi-secure para makakuha lang. It's not just kung magde-decide ba tayo as sole proprietorship ba or corporation or yung mga basic, even the tax. Para ma-assess muna. Yun muna yung first step natin. We have to do our research. Yan. Mag-ask muna tayo, especially when we're taking up legalities na ng mga permits. Kasi syempre, alam natin, titulo, mga basic requirements yon, mga pre-requirements, kung sa'yo ba yung location or nirerentahan mo din, kung rerentahan mo at ipaparenta rin mo sa iba, check the contract of lease kung pwede pa ipasublease yung location natin. Kasi hindi naman ibig sabihin nasa real estate owner ka or nasa real estate ka, you are the owner of the property or pwedeng ikaw rin kasi yung nagmamanage ng property. Yun yung mga basic muna na i-consider natin before we register the business. The next na kasi, bibigyan ka ng mahabang listahan. Minsan, pag hindi ka rin aware kung ano yung mga listahan na yon, mapaparalyze ka or ang next step mong gagawin is ano nga ba ito talaga gagawin? So, secure muna and ask for help. Yun, ask for expert or any people, at least 3, then decide it. Mag-decide ka agad what to do the next step. Saka ang dami kasing requirements, hindi siya basta-basta din. Pero pinaka-basic na requirements, you have the 2 valid IDs, you know, your TIN number, your PhilHealth, Pag-ibig, SSS number, your personal information. The rest, secondary, is the business information na the address, saan mo babalak i-register yung negosyo mo, saang location mo ba siya i-register. Then the rest ba ng mga locations mo, branch out na ba ito, for the expansion. So yun yung mga consider mo, yung at least meron kang, nakikita mo na yung business 2 to 3 years from now or 5 years, meron kang, hindi naman detailed plan, at least na-visualize mo na magne-negosyo ka talaga. At yung real estate yung napili mong niche. For you ba, pag real estate, dapat talaga ba naka-corporate? Nasa mataas na pangarap talaga yan. Hindi porke real estate ka, dapat corporation ka. Oo, depende rin kasi sa assessment natin kung magkano ba ang target niyang i-gross sales. Yan. Kasi nakadepende rin sa tamang taxation. Anong taxation para sa kanya. Kasi kung hindi naman namimit yung ganong gross sales, the 3 million gross sales, eto siya, pag more than 3 million naman yung gross sales niya. Pero again, mas okay pa rin that you protect the business. In the long term, kaya tayo nagnenegosyo, hindi na to, lalo na pag pinasok natin yung legalities, paninindigan ka ng magnenegosyo ka for the rest of your life. Kasi nga, meron na tayong mga accountability and responsibility, not just our own, para hindi na to para kumita lang, but we share the values, yung mission natin for other people, empleyado. Habang nag-grow din yung business, nagkakaroon talaga tayo ng mga empleyado. Darating at darating talaga yon. So, brace yourself na kapag negosyo ka, ipaparegister mo na yung negosyo, meron na tayong pinagsisilbihang market. Create value. Paulit-ulit tayo mag-create ng value for them. The rest of it, application form na lang yon. Mga fill upan, mga sanitary permits, occupancy permit, the tax declarations. To make it more sa viewers para specific is yun yung mga kailangan mong i-prepare na documents. But, yun nga, magsimula muna on your personal informations. Lalo na kapag corporate, may sarili at TIN number naman eh. Nahihiwalay na yung personal and the business. Yun yung kagandahan naman ng naka-corporate or partnership, yung negosyo. May sarili siyang entity. Yun. Kaya sa mga magnenegosyo dyan, especially the real estate, let's have assessment. Assessment first.
Yun. Kaya huwag kayong matatakot sa mga business consultant. Kasi sila talaga yung mas nakakaalam. Kasi sila yung expert dyan eh. Alam na nila yung pasikot-sikot dyan. So, alam nila kung dapat na ba kayo magpa-register ng corporation o mag-sole proprietorship lang kayo. So, yun. At the end of the day, as a business owner, ikaw pa rin. Para hindi na sumakit ang ulo nyo sa mga papers. Ayan. Kaya meron tayong mga business consultant. Pero if you want to try din, pwede ka namin turuan. To knowing what are the legalities, gusto mo i-discover and explore, we can help you din naman as long as you have the time and the resources. Kasi, lalo na pag do-it-yourself natin, after nun, may mga sunod-sunod kasing mga gagawin na, like the accounting and taxation, tuloy-tuloy na, especially when you registered it sa BIR. Yun yung concern natin na hindi naman masamang magtanong or wag ka talagang mahiya magtanong kasi part talaga ng pag-grow sa negosyo. Communication will always be the key. Yan. Pero after you get those advices, kailangan mo mag-decision, action. So, hindi lang siya basta legalities. Ayun. So, last word para sa mga viewers natin. So, mga ka-real estate buddies, enjoy, trust the process, and trabahong malupit din naman talaga. Whatever it happens, andyan naman ang Diyos para i-recognize lahat ng ginagawa natin. So, patibayan, patagalan. Kaya galingan natin, sipagan natin, at talinuhan natin para mag-level up ang mga real estate business natin. Yes, of course. So, see you on my next vlog. Bye! Bye!